ng multipurpose building. Nung mag-una, doon tayo sa may Barangay Simba. This time, dito naman sa may Balikan. Ano ang itong mga buildings na ito? Tama yung Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama yung groundbreaking natin doon sa Barangay Samba. Yun po yung nahingi natin at binigay ni Senator Angara. So ngayon naman po may dalawang multipurpose na groundbreaking natin kanina. Ito multipurpose na ito, yung isa ay hiningi ko po kay Senator Mark Villar. Tapos yung isa naman ay hiningi naman po ni Vice Governor Bayani Sinswat kay Senator Lito Lapid po. So ngayon dalawa yung groundbreaking natin. Ito yung mga pinaghirapan natin nung pumunta tayo last year sa Manila. So ngayon nagbunga na po yung lahat ng pinaghirapan natin. Legislative building, para sa legislative building sa Santa Fe, no? Pero etong dito, anong plano po nito? Yes, yung plano po natin, kanina, nagsali na po yung mga barangay official natin, pinamumunahan po ni Barangay Chairwoman by Anissa Sinswat Apatuan. Dahil po yung iningi ko kay Senator Mark Villar, ay yan yung nai-promise ko sa kanila na kapag ako'y makahingi, dahil po walang magandang barangay hall, yung inopisina nila, at ito ay nagkakalaga na 10 milyon. Kapag matapos ito, inshallah, nakita naman po ninyo, hindi pa tayo naka-groundbreaking, nagsimula na po yung mga contractor natin. So yan po, kung magtapos ay ita-turn over natin sa mga barangay at gagawin po nila barangay hall po dito sa poblasyon Balikan. Kailan po target na matatapos ito, Mayor? Yes, ang target natin matatapos, nagsimula sila nung January, expect natin 3 to 5 months matatapos na po yan. Medyo maantala lang konti dahil sa yung nalalapit na fasting, yung Ramadan natin, baka po mag-1 sila, baka mabagal po dahil nagpa-fasting sila. Yun na nga hindi ko alam. Pero kung mag-overtime sila, kaya na 3 to 5 months inshallah. Nabanggit nyo kanina na hindi lamang barangay hall, kundi dito rin mag-uopisina yung SK Federation President, Mayor. Ibig Tama. sabihin, malaki itong gusali. Yes, malaki itong gusali, John. Yan yung pinag-isipan ko, itong banda, kung papayag si Vice Governor Bayani, dahil bakante pa ito siya, wala pa nag-uopisina dito, pero marami pa po kasing mga agency ng ating pamahalaan na wala pa silang building. Pero at least, yung barangay official, barangay chairman, yung SK, pwede na po sila mag-opisina doon dahil napakalaki yung building. Kung hindi ako magkamali, nasa 336 square meter po. Yung laki, yung lawak ng building na binigay po ni Senator Mark Villar. So itong lupa na ito is mismong dinonate po ninyo, Mayor Sir? Tama yun, Joel. Itong lupa na ito ay dinonate namin magkakapatid magmula nung mayapa na yung aming tatay, si Mayor Dato Ombra Sinswat. Nag-decide kami magkakapatid na mag-donate kami ng 4 dahil itong 4 na dinonate namin na lupa ay ito yung mga recreation area. Sa future, ang pangarap po namin, John, dito rin kami magpapatayo ng magandang mosque po dito po at saka madrasa. Kaya po, yung dinonate namin na bakit napakalawak yung dinonate namin na lupa dahil po sa recreation nito, magpapagawa tayo ng inshallah sa future pa lang ito na mosque, madrasa at saka barangay plaza. Dito rin po gagawin at i-develop po pa natin itong 4 hectares na ito na i-donate na ito. Mayor, napakaswerte ng mga mamamayan ng Davao din dahil tuloy-tuloy yung medical outreach program. Pabibigay ng pangkabuhayan, yung kambing, mga grocery items. Ano pa ang susunod? Bicycle. Alam po ninyo, yan yung lagi kong sinasabi. Dahil nung una, maraming nagko-comment na ganitong ginagawa ni Mayor dahil malapit na po yung election. Para po sa kalaman po ninyo, magmula nung ako'y umupo bilang alkalde ng bayan ng Dato Sinswat, noong 2022, nagsimula na po ang medical outlet namin. Hindi katulad po sa mga iba na bakit tuwing malapit na lang election, gumagawa sila at nagbibigay ng ayuda. Itong amin,
noong 2022 dito po sa poblasyon ng Dalican. Pangatlo na po ito na magbalik-balik yung mobile hospital natin. Sa ibang barangay, may mga 3, may 2. So tuloy-tuloy po ito. Hindi lamang time ng election. Tandaan po ninyo sa aking mga kababayan, mga kamag-anak sa Dato din Sinsuat. Hindi lang po ngayong election iginagawa ng LGU ito. Kahit natingnan pa ninyo sa page ng Dato din Sinsuat, nagsimula kami noong 2022 na umiikot na yung mobile hospital namin dahil napangako ko ito sa kanila. Hanggang ngayon, kung may swerte pa ako, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaroon ng medical outlet ng LGU ng Dato din Sinsuat. Napansin namin yung bagong program ninyo kanina, yung pamamahagi ng kambing. Mayor Sir, ano yung nagudyok po sa inyo para isama doon sa inyong pag-ikot para barangay itong pamamahagi ng kambing sa ating mga kababayan? Yes, yung pamamahagi ng kambing natin doon, pamamahagi ng kambing, may mga grocery tayo dyan na pwedeng mapapunan ng mga mabunot natin, ay may mga bisikleta din na binibigay sa mga kabataan. Ito, Joel, hindi lang ngayon yan. Magmula sabi ako nung umupo, yan po yung mga program namin. Nagdagdag lang kami ng kaunti kasi sabi ni Dr. Anwar Noor, every year, magdagdag tayo. So, noong 2022, noong 2023, nag-upgrade kami. 2024, nag-upgrade kami. 2025, nag-upgrade kami. Ito yung mga serbisyo namin, hindi lang ngayon ito. Yung pamimigay ng kambing, pamimigay ng bisikleta, at yung punan pa na magiging kapital ng grocery item natin. Kung sino mabunod doon, pang-kapital nila yung panimula nila ng kanilang mga negosyo. Okay, thank you, Mayor. Maraming salamat, Thank you po. Mayor Dato Sinsuat. Yan po ang maikling panahon. Meron pa akong natira na